Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. At ayan, nagbabalik tayo mga ilang linggo, siguro months na hindi na tayo nakapag-upload. But anyway, ako nagpapasalamat pa rin. May nag-views pa rin ang aking mga videos at saka meron pa rin nagsusubscribe. So maraming salamat and God bless you po. Andito pa rin po tayo sa Thailand at patuloy na nagtatrabaho bilang isang teacher, bilang isang guro at isang OFW syempre. So ang pag-uusapan natin ngayon, kahit na ay Semana Santa na, ay tunog na tunog pa rin sa mga social media outfit na ang pangalan na Alexi Brook. So, ayun, meron ako in-upload at meron na siyang almost 1,000 views yung tungkol sa kanya. So, ang pag-usapan naman natin ngayon ay tungkol sa pag-compare. So, pinapagkukumpara-kumpara ang mga contestant ng Miss Universe Philippines na malapit na siya, kaya painit na siya ng painit. So, ayan na nga, ang mga tao ay meron tayong kanya-kanyang choice, meron tayong kanya-kanyang gusto kung sino ba talaga ang gusto natin. May iba na gusto nila yung ma-experience na, yung mga datihan kasi meron ng napatunayan. At yung iba naman ay gusto yung mga bagong mukha. So, dito sa mga contestant, ang iba ay meron na silang napili na gusto nila, na sinusuportahan, at ang iba naman ay wala pa. Kumbaga, on the process of choosing pa lang sila. So, dito sa mundo ng pagandahan, parami na ng parami. At kung titingnan natin, nung una yung pinakamatunog talagang Miss Universe, Miss International, at saka Miss World. So, hindi kalaunan ay meron ng iba't ibang, meron ng Hispano-Americana, meron ng tawag nito, yung bago lang na nanalo yung Pilipina ay yung Universe Woman. Kung baga, kasi ang Miss Universe ngayon ay naniniwala na sila ng inclusivity. So, meron ng hindi tunay na mga babae. Ang iba dyan ay ayaw. Isa na dyan si Miss Gloria Diaz. At ang iba naman ay gusto nila kasi nga may nais patunayan. So, sa mga taga-suporta at saka yung mga beauty queens natin, meron din silang kanya-kanyang gusto na mga contestant. So, ang pinakamatunog ngayon, kung alalahanin natin, ay walang iba kundi si Alexi Brooks at saka si Atisa Manalo ng Quezon Province. At merong iba, yung kagaya kay Tara sa Baguio at saka yung iba. So, merong Miss Batangas, merong Miss Makati, merong Bulacan, Cabanatuan at Oriental at saka sa Oriental Mindoro at saka Pasig City. At sinasabi nila na isa sa mga confirmed na contestant ay si Miss Batangas, Miss Makati, Miss Bulacan, Bustos Bulacan, at saka Cabanatuan, at saka Oriental Mindoro, and Pasig City. So, 6 sa mga ilan na confirm. So, hindi lang 6, meron din confirm na din sila Atisa Manalo, si Alexi Brooks. So, para sa akin, kung beauty and brain ang pag-uusapan, ay pasok na pasok si Alexi Brooks. So, kung maganda, bawat contestant ay merong kanya-kanyang storya ng buhay. So, yung kanya ay kakaiba yung kanyang storya kasi nga mula sa mother niya na OFW at siya ay sinasabi natin na nagkaroon siya ng boyfriend at siguro nagkaroon siya ng anak at kaya lang hindi nakilala ng kanyang anak. So, ano yun siya, kumbaga napakasakit yun. Sobrang sakit ng ipinanganak ka tapos ang kilala mo ay nanay mo lang at hindi mo kilala ang tatay mo. So, yung iba dyan ay makaka-relate. So, sa ibang tao, kapag ganyan ang buhay, ang iba sa kanila ay nawalan ng pag-asa, pero siya ay kakaiba. Lumaki sa kanang lola, naging isa siya sa ating national athlete, at sa ngayon ay pinasok niya ang mundo ng pageantry, ang pagiging kandidata sa pagandahan. So, kung titingnan natin ang kanyang mukha, ay talagang masasabi natin na meron siyang ibubuga. Ang ilong niya, at saka ang mukha niya, half nga, kasi maganda talaga siya half. So, hindi lang siya maganda sa mukha, maganda din ang kanyang katawan, at syempre, beauty and brain, meron din siya sa
utak. So, fresh na kandidata. Tapos, yung ipinopush naman nila Catriona Gray, nga Pia Wurtzbach, ay si Miss Atisa kasi ang kasabayan nila yon ni Miss Catriona Gray, ang ating dating Miss Universe. So siya yung kanilang ipinaglalaban or ibinoboto. Pero syempre ang mga tao gusto nila ng pagbabago, gusto nila ng bagong mukha. So talagang gustong-gusto nila ay si Alexie May Brooks. Napakaganda na kanyang advokasya sa buhay at napakaganda niyang tingnan kung siya ay sumasagot. Kasi nga, punto for punto talagang kuhang-kuha niya. At pakikita natin yung pagsasalita niya ay parang wala kang mafe-feel na something na pilit, na parang inaral lang niya. Kasi alam na alam niya. At saka yung pag bumuka yung kanyang bibig, talagang direct to the point yung kanyang mga kasagutan. At yung kanyang pagsasalita ay hindi siya awkward. At saka strong siya. At yung sa katawan niya ay napaka-fit. Kumbaga, pinagtrabahuan niya, pinaghirapan. Hindi siya yung tipong may mga parang nilagay na mga vitamins. Di, pampahid, mga retoke, mga bababla, ganon. Kasi, hindi niya kailangan pumuti. Kasi ganun talaga ang kanyang kulay. Whereas yung ibang mga contestant, siguro na-enhance lang yung kanilang mga beauty. Yung iba sa kanila, baka hindi natin alam, baka lang yun, baka. Kasi ganun naman talaga, kahit nga mga ordinaryong tao, gustong pumuti, gustong magpaganda. So, hindi rin mawawala na ganun talaga ang mangyayari. So, ayan, marami. At saka kawawa talaga tong contestant din natin. So, itong si Alexie Brooks ay siya talaga yung tinitira ng mga tao. Unang-una sa kanyang kulay. Kasi maitim. Pangalawa, sa kanyang pagiging half. Kasalanan ba niya na ipinanganak siya ng kalahati, vampira? Kasalanan ba niya kung ipinanganak siya na half black at saka half Pinay? Parang hindi naman. At saka, karamihan sa ating mga contestant ay talagang half. Si Catriona half. Si Pia naman half kasi German yung kanyang father. So, siya naman ay parang half din. Hindi lang para, talagang half talaga siya. At pangatlo, lumaki siya sa kanyang lola, sanay siya sa trabaho, at saka yung kanyang alindog, yung kanyang beauty, at talagang pinaghirapan kasi ng exercise siya kasi siya nga ay athlete. So, kumbaga para sa lahat sa kanila, yung nakikita ko ay meron siyang 6 packs. Ganda ng kanyang hubog ng katawan. So, ayun na nga, sabi niya, power of sisterhood. So, joining the Miss Universe pageant also means being a part of a strong sister that thrives because of a common goal to raise our voices and advocate. Kasi nga, yung kanyang advocacy, yung kanyang advokasya sa buhay ay abansi babae. So, when we say abansi babae, advanced girls, ganoon, advance. Kailangan advance tayo mag-isip, advance tayo sa katawan, advance tayo sa ating pananalita, ganoon. Pero, pwede ka maging advanced na hindi judgmental, ganon. So, ito sabi niya, because of a common goal to raise our voices and advocate for causes dear to our hearts. See, the competition may be tough and every candidate strives to make their hometowns proud, but at the end of the day, our love for empowerment shines brighter collectively. Each of us holding our end of the torch, there is no room for hate in this universe. So, sabi niya, abansi babae, mabuhay ang Pilipina, mabuhay ang pagmamahal. So, ganun lang yun. Wag na tayong masyadong bitter. Kasi nga, ang iba ay ayaw sa kanya. Gusto nila si Atesa talaga. Atesa. Kasi nga, may napatunayan na. Pero, ang masasabi ko lang, maganda si Atesa. Kaya lang, parang meron ko lang sa kanya. At yung kanyang mata para siyang, kumbaga sa Bisaya, malumo ang kanyang mata. Parang hindi siya fierce. Kagaya kay Catriona pinaganon. Hindi kagaya kay Miss Nicaragua. Ganun. Fierce na fierce ba? So, kailangan ang fierce personality na
soft, na matigas, ganon. O, patay ka, nag-suggest ka na. Okay. So, basahin natin ang mga comment para sa kanya. So, good luck, Miss Alexi Brooks. God bless, abansi babae. Good luck. Good luck. Kasi Manwa will always be proud of you. Your advocacy is really marvelous and indeed a very good way for women. We can do it. Aban si babae, aton ini. So, yung hiligay nun or tinatawag na ilongga, ay ano siya, may hawig sa waray. Yes, coming from your heart, what a powerful message to everyone that the competition may be tough and there's no room for negativity. Strive to be the best version of yourself every day and always. And show kindness to others. Good luck, Alexi. So, dito sa kanyang post, wala ditong nega. Pero pag sa post ng iba, kagaya doon sa Becky's, ano siya, maraming negative doon. Pero at the end of the day, talagang on top pa rin talaga si Alexi May Brooks. So, ayan kayo, kung sino ang gusto nyo, si Alexi May or si Atessa, andyan sa inyo yan. So, kung sino yung manalo, support natin na manalo din sa Miss Universe doon sa ibang bansa next year after nito. At suportahan natin ang ating mga contestant kasi sa ngayon alam naman natin na napakahigpit ni Hello Universe. Talagang may hindi magandang relasyon ang Pilipinas at saka ang Thailand. Kagaya nung nangyari noon kay MMD at saka kay Porfield at saka yung recent na nangyari between gays ng Thailand at Philippines. So, hindi natin alam ano ang mangyayari sa Miss Grand International at sa Miss Universe kasi sa kanila yun. So, sana ay every Filipinos will support each other and supportahan natin yung mga mananalo na pupunta ng international competition. So, yun lang po. Maraming salamat at sana ay tagilikin niyo pa rin ang aking mga videos. Ikaw, sino ang susuportahan mo? Bye-bye! Spent all my life holding all of it closely. I played it